Mga paps, andito na nga po tayo ulit, no, sa Daang Hari Extension. At mapapansin nyo nga po, no, wala na yung nakaharang dito na road close, no, dahil ngayon nga po, no, December 23, 2023 ay bukas na nga po sa publiko itong ginagawa nga pong extension dito palabas ng Arnaldo Highway, no. So yung open canal to Arnaldo Highway ay pwede na nga pong madaanan, mga papi, no. The last time na nag-update tayo dito last week, no. At yun nga, sabi nga nila na within this week nga ay matatapos na. At ito na nga po siya, mga paps, no. May mga makikita pa rin tayo mga poste, no, pero definitely ay maaalis din yan. So ito, mga paps, no, dito na nga yung ni-road widening ngayon, no, na kung maalala nyo dati nung mga matagal na panahon na para tayo dumadaan dito sa buwan dahil nga po sa lubak ng kalsada at sikip. Pero ngayon, mga paps, ito, kita nyo naman, maalwan na nga po ang ating pagbiyahe dito, mga papi. Marahil ay magtataka kayo, mga paps, kung bakit 2 lanes lang ang ginawa dito, no? Well, for now, ito muna yung inopen sa publiko na sa ganun nga ay hindi na natin ma-experience yung traffic. Pero later on, ito ay i-continue into 6 lanes, no? So aayusin pa yung mga right of way issue na yan sa gawing kanan natin, mga paps. Dahil nga pong itong kabuuhan ng Daang Hari Extension ay provision nga po siya for a 6-lane road, no. In fact, itong ating tatawirin ngayon, ito naman po yung palabas ng Tanza, Cavite, no. Dire-diretso po kasi ang Daang Hari hanggang Istanza, mga papi. So kita nyo naman yung dito sa harapan natin ay malawak na nga po ang ginagawang kalsada dyan, mga paps. So dito nga po dudugtong itong Daang Hari, no. At dito, mga paps, hindi na natin papasukin yun at malubak at maputik, no. Pinakita ko lang sa inyo. Ang gagawin nga po natin ngayon ay babalik tayo, iikot tayo, balikan nga po natin yung kalsada ulit para ma-experience natin, mga paps, kasi ilang taon din tayo nagtiis dyan, no. Yung parang para tayo nagmamaneho sa buwan dahil puro crater. So open na nga po siya. Ewan ko lang, mga papi, kung pwede nang dumaan ng mga truck, no, pero I'm guessing na mukhang hindi dahil bago yung kalsada at syempre kailangan pangalagaan. Pero ang tanong doon, saan pupunta yung mga truck, ng saan lulusot? Anyways, kung alam nyo yung kasagutan, mga paps, i-comment nyo na nga lang po kung pwede na yung mga malalaking trailer truck dyan, ano. So ito, mga paps, no, dito tayo sa tabi ng munisipyo, barangay hall ng Karasadang Bago. At bago nga po tayo tumawid, ayan, para makita nyo nga po yung entry exit nya dito sa Arnaldo Highway. At tulad nga po ng sabi ko, ito ay disenyo para maging 6 lanes dahil na nga rin po sa development nga nitong kahabaan ng Daang Hari Extension. So again, 2 lanes lang muna in-open, nang sa ganun ay may convenience na nga po ang pagdaan natin dito, no. So antay lang po tayo sa update pag na resolve na yung right of way dito para maging 6 lanes na nga po siya. Yan, mga paps, naalala ko dati kailangan pang magkasalubungan kayo dito
At kailangan iwasan nyo yung sobrang lalim na lubak, kaya matinding traffic dito dati. Yun, smooth na yung kalsada, oh. Kung mapapansin nyo, maganda rin yung sidewalk niya dito, oh. Sa gawing kanan na naka-ready na, oh. Yan, oh. Malapad, ah. Yan ang maganda. Dapat malapad lahat ng mga sidewalks, no? Para sa pedestrian, para safety, no? So ang palapad po dito mga paps, yung nasa kaliwang banda nga po natin, no? I guess ito sa kanan, I'm not sure lang mga paps, pero parang ito na yung final, sa kanan. So sa left side nga po yung widening nito in the future. Ayun, so may mga iilang poste pa na natira, maliliit na poste katulad ng sa harapan natin. Pero later on ay matanggal na rin yan mga paps. At ito yung ito matagal na itong gawa na itong part ng Daang Hari na to, eh. So ganito dapat ang mangyayari sa lawak niya mga paps, oh. 6 lanes. Hanggang dun nga po yan, hanggang sa may intersection ng Malagasang, dun sa ginagawang flyover, no? And then tatawid nga po ito dun naman sa pinasukan natin kanina, kung saan tayo nag U-turn, no? Palabas nga po yun ng Governor Ferrer Drive, no? And then after that, idudugtong pa nga po siya papunta naman ng Tanza. Dun ang labas niya sa may development na Istanza, no? Na township development dun sa Tanza, Cavite. Okay, so mga paps, isang magandang balita nga po yan, no? Na natapos na nga at open na nga po yung exit to Arnaldo Highway, no? Open canal to Arnaldo Highway. At tapos na nga po yung ating kalbaryo dyan, na yung alam mo yun, nag-worry kayo masira yung gulong ninyo, may stuck kayo sa traffic, no? Syempre yung mahulog sa kanal. And hoping din mga paps, no, na yung mga ibang part dito ng Daang Hari Extension ay mayari na rin, nang sa ganun seamless na nga po yung ating pagbiyahe, lalong lalo na nga po dyan sa intersection or border ng Gentry tsaka nitong Imus, no? Dahil yung may right of way pa nga issue na doon, no? So yung mga papuntang Gentry ay kinakailangan pang sumalubong, no? Dito nga po sa mga pa-Imus bound. And hindi po basta-basta yung pagsalubong doon, dahil nga po yung bababaan doon is malalim and matindi rin ang lubak. Sana mapansin din yun ng ating lokal na pamahalaan, no? Kahit man temporary, kahit ispalto habang inaayos pa yung right of way, kasi sa ganun hindi nga mag-cause ng traffic at saka syempre ng disgrasya. Ito mga paps, yung salubong dito, isang cause nga nito is yung right of way, no? Yung nasa left side natin. And syempre yung itong intersection nga dito sa Navarro, no? Kaya nag-i-stuck nga po yung traffic dito. So ito na naman yung isa sa mga babantayan natin dito mga paps, no? Itong choke point dito, lalo na dyan sa may bandang Shell, no? Yung may right of way issue, kung saan nga merong isang kalsada dyan na yung mga papuntang Gentry ay hirap na hirap nga bumaba, no? Dahil sa sobrang lalim ng lubak. Sana maayos din, sana mabigyan ng pansin, no? Ng kinakaukulan. I'm not sure kung hawak pa ba ng lokal ng Gentry yun, or hawak na ba ng lokal ng Imus. I'm guessing nasa Imus na yung area na yan mga paps, eh. Well, with the joint venture ng dalawang
local government, no? Pwede naman siguro pagtulungan niya dahil maliit lang, no? At least temporary na maalagyan siya ng espalto nga para iwas disgrasya, tsaka iwas ano na rin, or bawas sa traffic na rin dito nga sa intersection ng Navarro. Ito mga paps, sige, diretsuhin na natin hanggang doon, no? Para makita nyo nga yung sinasabi ko sa inyo. Doon nga po sa isang lubak dyan sa may Shell na nagkukos nga po ng build up ng traffic. Ayun, napansinin nyo sa kaliwa natin mga papi, oh. Dyan yung mga pa gentry bound, yan, oh, naiipit sila dyan sa gawing kaliwa, oh. Dahil nga po yung binababaan nila dyan, oh. Yan, yung binababaan na yun, oh. Hirap na hirap sila makababa dyan mga paps, dahil nga ang lalim na. Well, sana nga po mabigyan ng pansin ng ating otoridad dyan, no? Ng ating lokal na pamahalaan. So okay mga paps, yun lang po yung ating maiksing update para nga po dyan sa kakatapos lang or kakabukas nga lang na road widening, no? Or road rehabilitation palabas nga po ng Arnaldo Highway, no? Open canal to Arnaldo Highway. So until sa mga or hanggang sa mga susunod na update natin mga paps, sana nga po nag-enjoy kayo. Ingat po kayo palagi. God bless. At syempre alam nyo na, thank you.